Well, good morning guys. Andito tayo ngayon sa Gensan Bulaong Terminal. So this is part 2 of my leg going to Maitom. Hi. Ito na ngayon, mahirap to. Ang nyog yung kuhanin na di ako sa pinaka jump seat. Well, ang ipapakita na natin sa inyo mga guys is yung vlog natin from Gensan to Maasim, Sarangani Province. So, paalis na po kami nito sa Eusebio Bulaong Terminal, General Santos City. So, makikita natin yung mga base na kung saan pumaparada yung mga units ng Yellow Bus Line, BioCrest or Husky Tours, Mindanao Star, at hindi natin nakita yung Rural Transit kasi nakalis na po yun. So mamaya-maya na pong hapon yung mga arrivals nila mga guys, pati yung mga UV Express nandyan rin guys. So palabas na kami ng National Highway guys, so dadaan na naman po tayo sa Crossing Makar. Pero bago tayo dumaan ng Crossing Makar ay daanan muna natin itong project ng gobyerno, which is the Gensan Underpass Project. So, since nung orientation hanggang ngayon, naka-duty na ako. At least kahit pa paano may improvement na guys. I think passable na yung mga gilid nito. Hindi lang kasi obvious yung traffic kasi nga it is on a Sunday. So, kukunti lang yung lumalabas or dumadaan na sasakyan sa ganyang mga oras mga guys. Time check yata mga nasa alas 10 ng umaga yan. So hopefully matapos na po yan guys. And I think this project will have an ease sa pagbiyahe natin from Gensan going to Maitom or Gensan going to Coronadal. So nakita po natin may kasalubong po tayong yellow bus na Zongtong. And then yan yung Rural Transit na galing Cagayan de Oro, bus number 2400. Shoutout sa inyo dyan. So ito na po, nasa Makar Junction na po kami. So imbis pa kanan tayo guys, pakaliwa po tayo, going po tayo sa Makar Wharf na road. So technically guys, nandito na tayo ngayon sa Barangay Labangal, General Santos City. So hindi na rin ako ignorante sa lugar na to guys, kasi nakapunta rin ako dyan hanggang sa pier way back 2007. So dito guys, maraming mga warehouses at saka container yards nga dito kasi yun nga, yan yung malapit kasi yung pier ng General Santos. So we expect na maraming mga business establishments dyan mga guys, at saka mga garahe din ng mga trucking companies, yung mga naghihila ng container van. At saka sa former workplace ko nga pala sa LBC, shout out sa inyo. Nakita ko na rin yung warehouse ninyo at totoo nga yung kasabihan, katabi nga po siya ng isang funeral parlor dyan sa Barangay Labangal, General Santos City. So makikita natin guys, itong Barangay Labangal, kung mapapansin niyo, marami po ditong warehouse at saka container yard kasi malapit po dito yung International Pier ng Gensan. At ayan na po, Gensan International Seaport Junction. Kung didiretso po kayo, papunta na po yan ng pantalan ng General Santos. Dati po may barko de pasahero from Gensan going to Cebu and Manila. So may kasalubong po tayo na yellow bus. Dito na po tayo sa Gensan to Palimbang Road. So dumaan na rin po tayo sa Barangay Kalumpang, General Santos City. So yung last video ko guys, kung naalala nyo, mali po yun. Barangay Apopong po yun, hindi po yun Barangay Kalumpang. Dito po yun. Pasensya na po guys, hindi ko na po ma-edit yun Isa po ito sa mga mataong lugar guys, Barangay Kalumpang at saka itong Barangay Tumbler. So bakit ko nasabing marami pong tao? Kasi marami po kasing negosyo dito, kagaya ng mga canneries. At nakadaan na po tayo sa Barangay Tumbler. So dito po pinaprocess yung mga nahuhuling tuna. So meron tayong mga canned tuna products dyan mga guys.
Hindi lang po yan for local consumption, but export po yan kahit saang banda sa mundo. So shout out po sa ating mga trabahante sa mga canneries ng tuna. So yan po ang isa sa naging malaking contribution sa pag growth and development sa General Santos City because of tuna, mga guys. So yung greatest regret ko nito, guys, is hindi ko na videohan yung fish port na entrance. So marami po talagang mga vloggers, mga turista na pumupunta po doon sa Tumbler Fish Port. So isa po yan sa mga quote-unquote tourist attraction sa General Santos City. So apart from that, guys, kasi I think ang kasunod natin na area nito, yung barangay, is Bawing. So dumaan na rin po kami dito sa London Beach Resort. So special po yan sa akin, guys. Nung bata pa ako, nakapagbisita po ako dyan at naka-enjoy sa beach kahit po paano. So nandito na rin po tayo sa may Sigel area, pero sa banda po ito ng barangay ng Bawing sa General Santos City. So may bumaba po doon, mga guys, and then ito naman po yung sentro ng Bawing, General Santos City. So yan po yung kaduluduluhan po ng Jensan kung papunta po tayo ng Maitum. So ang kasunod po nito, guys, is yung scenic highway na po sa Maasim, Sarangani Province. So kung makikita nyo sa video nyan, guys, sa mga susunod na clip nito, is yung napakagandang bay ng Sarangani. So nandito po tayo ngayon sa Jensan Shipyard and Checkpoint sa Sigel, Tinoto, Maasim, Sarangani Province. So huminto po kami dyan, guys, at ito yung bus na sinakyan ko, si A76, and then after that checkpoint, then alis na po kami. So dyan, marami pong barko nagpapaayos dyan, guys. Meron ding Di Pasayrong TransAsia na nakita ko. At ito na po yung sinasabi ko, guys, sa susunod siguro na vlog sa papuntang Maasim. Mag detail vlog tayo dito, guys. Ang ganda talaga ng view. Talagang kung gusto ninyong mag bus trip or mag road trip gamit ng motor or kotse, I think this is the prime spot. Baka tapos yung manood yung napakagandang view ng Sarangani Bay. Bisita kayo sa mga beaches dyan, guys. Napakaganda ng tubig. I hope that the provincial government of Sarangani will maintain this area. Napakaganda, napaka-pristine ng tubig. This is a marine protected area, by the way, mga guys. So kung mapapansin ninyo, guys, normal speed lang ito. Medyo nahihirapan po yung bus na umakyat dito kasi napakatarik po nung portion na ito sa Jensan going to Maitum na kalsada. At dumaan na rin po kami sa Sarangani Power Port sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani Province. So technically ito po yata yung coal plant ng Maasim. Hindi ko na lang po vinidyo kasi bawal po talaga mag-video, guys, ng buong planta nila. So pasensya na po. So approaching na po tayo ng poblasyon Maasim, Sarangani Province. Hindi ko lang vinidyo yung isang Muslim village, guys. Meron din pong pabenta silang mga tuyo doon. So kung meron kayo sasakyan or nagko-commute po kayo through van or YBL, try kayo mag-stop doon, guys. Bumili po kayo ng tuyo nila. Masarap at saka de kalidad po yan, mga guys.
So ito naman guys, ipapakita ko sa inyo ang junction going to MP Terminal or yung napakagandang transport terminal ng Maasim, Sarangani Province. So technically guys, yung location ng terminal po ay napakalayo kung galing dito sa junction na ito. Pero kung galing naman kayo ng Kiamba going to Jensan, meron silang isang junction doon na I think 8 kilometer lang yata or 2 kilometers away from the highway. Nandun ka na sa terminal. Ito kasi nagtataka lang ako bakit ito yung pinadaanan ng mga public utility vehicles, particularly mga bus. Wala masyadong dumadaan dito na sasakyan mga guys. At saka yun na nga, allow me to take this opportunity magpasalamat sa YBL na nakagrant ako ng free ride from Jensan going to Maitom and back. So yan po ang perks ng pagiging isang ka-YBL mga guys. At saka nga pala guys, hiring nga pala ang Yellow Bus Line Incorporated. They are needing of drivers, conductors, and mechanics. So apply lang po kayo sa mga offices nila sa Maa Davao City, General Santos City, at saka Coronadal City. So eto na po, nandito na kami ngayon sa MP Terminal or Maasim Public Terminal. So bagong bus terminal po ito ng munisipyo ng Maasim guys. So enjoy po. Welcome guys to Maasim Terminal, MP Terminal. Yan, Maasim, Sarangani Province. Follow for part 2 our trip from Maasim going to Maitom.